Hello guys! Welcome to another episode ng Pinoy Unboxing natin. And today we're gonna unbox in outdoors. Kasi merong dalawang reason bakit outdoors tayo. Una, nakakasawa na sa loob ng bahay. Pangalawa, sobrang init. Sobrang init sa loob ng bahay. December ngayon pero parang summer. Kita mo naman sobrang araw at nasisilaw ako sa lahat ng effect ng ilaw. No. Anyway, so ngayon mag-unboxing tayo ng mga products from Antec. At ang i-unbox natin today is the Antec 1 at saka yung Antec 1 S3. Pagkukumparahin natin kung anong pinagkaiba ng dalawang ito at para kanino tong case na ito. Okay, so ngayon i-unbox na natin to nag-shades nga pala ako, sobrang nasisilaw ako eh. Ito ngayon yung Antec. Unahin natin tong Antec na yung 1. Kumpara natin to mamaya doon sa S3. Ito nga palang casing na to is entry level. So medyo pahinga muna tayo sa mga high-end. Sa entry level muna tayo ng mga casing. So yung previous ko na unboxing is yung high-end na NCXT Phantom 820. So ngayon naman, try naman natin yung mga small, yung mga regular size na tower casing. Ito nga palang casing na to na 1 is designed in Antec, California. Hindi ito sa Taiwan ginawa o dinisign. So hindi ko alam kung ano yun, pero marketing strategy siguro yun. Okay, so first impression sa Antec casing, yung naririnig nyo nga pala, motor ng tubig yun. Kaya pasensya na kung lagi nyo maririnig yan during this video. Okay, so first impression, naka-powder coat siya ng matte black at medyo grainy yung kanyang pagka-black, which is a good idea. Bakit? Kasi kadalasan pag glossy, sobrang hirap linisin. Mahawakan mo lang, punas ka ng punas. Pero this one is very simple pero sobrang maganda rin siya. Maganda siya actually. So ngayon, ito yung front panel niya. Kita nyo, may dalawa siyang support na USB 3.0 and microphone and headphone jack. Tapos reset and power button. So simple lang. Simpleng approach lang ginawa na Antec. At ito'y para sa mga entry level o hindi mga enthusiast na gumagawa ng PC. So perfect ito pagka halimbawa gusto mo lang ng magandang computer case para sa coffee shop mo or sa computer shop mo. So pwede to. Tapos meron siyang supported na apat na tama ba? 1, 2, 3. Tatlong optical drives na pwede nyo ilagay. Pwede rin kayo maglagay ng mga fan controller pero I doubt na maglalagay ka. Kasi nga pang entry level lang tong case na to. Tapos yung likod, kung makikita nyo, supports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na PCI slots. So, in short, ito, sinusupport ng casing na to is standard ATX na motherboard, micro ATX motherboard, saka mini ATX motherboard. So, tingnan natin yung loob naman ng casing. Okay? So, simple lang yung kanyang casing. Pero, ang ganda nito kasi stiff siya Hindi siya usually nagbe-bend. Usually, pagka yung ganitong mga entry level na case, madaling mag-bend yung bakal pero ito magandang quality yung ginamit nila. Good job in Antec sa casing na to. Kahit na simple lang tong casing na to, hindi mo masasabi na parang mumurahin siya or chippy pa yung dating ng casing. Kasi katulad na sabi sa inyo, yung metal ang ginamit, hindi basta-basta din. Makapal din siya. Hindi siya nagbe-bend. Hindi siya basta nagbe-bend basta-basta. Okay, so ngayon, ito yung loob ng casing. So, ano ang libre natin sa casing na to? Una, may dalawa kayong Antec fans. Itim na black na fans. Okay, katapos, ito yung motherboard tray nyo. May butas na rin para siya sa CPU bracket. Kasi kadalasan kapag nakakabit na yung motherboard, kinabit nyo yung cooler nyo, aftermarket cooler nyo, may CPU bracket yun sa likod. Para matanggal mo yun, kung papalitan mo o mag-upgrade ka ng CPU cooler, tatanggalin mo pa yung buong motherboard para lang matanggal mo yung CPU cooler mo. Pero this time, dahil sa hole na siya, hindi mo na kailangan baklasin yung motherboard. Directly ma-access mo na siya sa likod ng yung motherboard tray. Tapos, okay, ayaw ports lang yan. Okay, tapos ito yung drive cage niya. Yan. Ang support niya drive cage is 1, 2, 3, 4, 5.
5 drive cage at isang para sa SSD. Ngayon, bakit may cover? Well, ina-anticipate o inisip ng Antec na hindi mo naman kailangan i-access siguro yung mga drive bays mo ng paganyan. Siguro ina-anticipate nila sa all access mo sa likod na. So, ang pag-insert ng drive mo, papunta na dito. At isang plus din yun kasi lalo na sa mga entry level na case, kadalasan, tinitake for granted ng cable management. Pero ito, Antec, was thinking na baka maganda naman dito sa na kahit simple lang, may cable management pa rin. So, ang takbo ng kable mo sa hard drive mo is sa likod. Sa likod pa rin. Tapos may makikita ka mga holes dyan, naka-ready para sa motherboard and cable ties o mga cable mo sa PSU. Okay, ano ba? So, we have here the manual at saka yung brackets mo para sa hard drive. So, kakabit mo lang to sa hard drive mo. Boom! Pasok mo dito, pasok mo sa loob. Yun na. Tapos, pwede ka rin nga pala mag-install ng intake dito sa harapan. Fan intake sa harapan na isa, 120mm. Katapos, kung gusto mo mag-water-cooled na system, pwede mong install yung mga ganitong water-cooled na system ng Antec. Katulad nitong 620 na cooler, pwede mong lagayan dito o kaya dito kasi itong rod na to ay single 120mm. Okay? So ano pa? We have the cables para sa connection natin sa motherboard. Tapos toolless nga pala yung sa optical drives nyo, mga devices nyo. Tapos syempre, SATA cable para dun sa connection and HD audio. Okay, so yun lang yung one more thing pala. Kung napansin niyo, pwede rin pala kayo mag-install ng 120mm dito sa side na to. Tapos on the other side ng casing, kung napansin niyo, meron siyang parang protruder dito. Ano tawag dito? Basta nakaumbok na design, ayan o. Kumakanta na naman yung isda namin na robot. Baka ano siya, nakatag dito, umbok siya para magbigay ng space sa cable management. Kasi kung napapansin mo, cameraman dito, view mo dito. Okay. Papansin niyo wala na space para sa mga cables kasi manipis lang yung pagitan. So itong umbok na to yung mag-ano diyan para magkaroon ka ng space sa cable management. Kaya okay na okay. Okay, so unbox naman natin yung next. Ito naman yung Antec 1S3. Ano pinagkaiba nito sa Antec 1? Unang-una, parehas lahat sila ng features. Parehas lahat sila ng features ng Antec 1. May pinagkaiba lang sila ng konti. Ito, kumbaga yung entry level. Ito, semi. Okay. Kumbaga, mas ano to. Kumbaga sa iPhone 4, ito yung S. Medyo mas high-tech siya ng konti. Mas maganda yung design niya ng konti. O mas parang mas ma-detail ng konti. Konti lang naman. At saka kung iba yung gusto nyo ng ibang dito, ng ibang look sa casing nyo. Tapos ito nga pala, cameraman ito. Yung Antec 1 and Antec 1S3, meron silang dust filter sa ilalim. Meron din kayong support dito na 120mm sa ilalim, sa bottom ng case nyo. Okay. So ngayon, tingnan natin yung S3. Wow. Tanggalin ito pa. So, ngayon, first impression, mas maganda siya. Mas maganda naman to. Mas maganda tong S3 sa 1 lang. Kita nyo, paran nyo naman. Oh. Diba? Mas maganda siya. Mas maganda tong design na to. Tapos, hindi lahat glossy finish. Merong part na glossy finish, katulad nitong top part na to. Tapos, yung bottom part. Tapos meron din siyang chrome highlights dito, parang accent style. Tapos may glossy finish dito. Katapos ito, kung manonotice nyo itong harapan na to, plastic lang siya, pero ang design niya, style niya parang brush aluminum. Hindi ko sure kung nakikita sa camera, pero yung style niya. So parang magkaroon ng effect na medyo mamahalin siya ng konti, pero in fact, napakamura ng mga casing na to. Ngayon, kung ko pa pipiliin, mas gusto ko itong S3. Mas maganda. Gusto ko itong part na to. Okay, so halos parehas ng feature ng 1. Tatlo din yung optical drives na supported niya. 2 USB 3.0, microphone and headphone jack, power and reset button, magka-opposite lang yung design. May libre nga 120mm fan sa ibabaw at pwede ka mag-install ng
Antec cooler H20 dyan. O kaya yung 920. Gusto mo. Tapos yung likod niya, same pa rin. Support niya is 7 PCI slots. Side panel, same pa rin ang design. Okay, so ganun pa rin. Stiff pa rin. Sturdy na side panel. Tapos ito yung loob niya. Wala pinagkaiba. Same lang sila. Same lang talaga sila. So meron din kayong space para sa cable management sa likod ng casing ninyo. So ito lang yung unboxing natin and first look natin and review para sa Antec 1 and Antec 1 S3. Ulitin ko, ito yung S3, ito yung 1. Ito yung entry level, ito yung medyo konting high up, ano pa tawag doon? Basta medyo mas angat siya ng konti. So kita naman sa looks, mas maganda pa rin itong S3. So, ngayon, para kanina tong casing na to, para sa inyo to, na lalo na kung nagtitipid kayo, o gusto niyo ng magandang casing, kaso nga low budget kayo. So, perfect na perfect ito sa mga gamers na hindi naman ganun ka high-end yung mga parts nila. Pero gusto nila ng decent na casing. So, Antec 1 and Antec 1 S3.